ang bagong DDS, si Pulong, si Baste at si Bato. Usap-usapan ngayon sa social media ang bagong bansag sa ilang prominenteng personalidad mula sa Davao, ang Davao Duwag Squad o DDS. Tama po, yan na ang bagong kahulugan ng DDS. Bakit nga ba sila tinatawag na ganyan? Balikan natin ang mga pangyayari. Naaalala niyo pa ba ang tindi ng bugbugan sa salita ni Baste Duterte, ang acting mayor ng Davao City at ni PNP Chief General Nicolas Torre III? Nagsimula ito dahil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kritisismo ni Baste sa promosyon ni Torre. Nagpakaastig si Baste, hinamon si General Torre sa isang suntukan. Ang rason, masyado raw matapang si Torre dahil nasa posisyon. Parang bata lang na naghahamon, o ano, labas tayo, suntukan tayo. Pero si General Torre, matalino. Sabi niya, sige, suntukan tayo, pero gawin nating charity boxing match para sa mga nasalanta ng bagyo. Hindi lang basta suntukan, may rason pa. Ano ang nangyari? Ang event, itinuloy. May laban, may pondo para sa charity. Pero si Baste, wale, hindi sumipot. Nagpaliwanag si Baste na hindi naman daw niya sineseryoso ang hamon bilang isang pampublikong laban at nagbigay pa ng impossible conditions para mangyari ang laban tulad ng pagpapadrug test sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Kaya ayun, winner by default si Torre at si Baste, no show. Ngayon naman, pag-usapan natin si Congressman Paulo Pulong Duterte, kapatid ni Baste. Mainit ang issue sa kanya dahil sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI tungkol sa mga umano'y anomalya sa flood control projects. Inimbita si Pulong ng ICI para maging resource person dahil may mga flood control projects sa kanyang distrito na may red flags. Parang may mali raw. Si Sandro Marcos na inakusahan din ay sumipot kahit pa wala naman talaga siyang sabina. Pero si Pulong tumanggi. Sabi niya, separation of powers daw yan. At ang ICI ay walang jurisdiksyon na pilitin ang isang kongresista na tumalo. Hindi lang basta tumanggi. Tinawag ni Pulong ang ICI na political propaganda at harassment tool ni Presidente Marcos laban sa mga Duterte. Sabi pa niya, ayaw niya maging parte ng isang scripted circus. Ang tanong ng mga tao, kung wala kang tinatago, bakit ayaw mo humarap? At syempre, hindi kumpleto ang Davao Duwag Squad kung wala si Senador Bato de la Rosa. Siya ang sentro ng usapan dahil sa posibleng pag-issue ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICI dahil sa war on drugs noong administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Noong Nobyembre 2025, biglang nag-ingay ang ombudsman na may arrest warrant na raw laban kay Bato mula sa ICC. Pagkatapos nito, ilang araw na hindi nakita si Bato sa Senado. Siyempre, ang kanyang kampo, deny to death, na nagtatago siya. May personal matters lang daw. Ang dating, bring it on, di ba to? Tila naging, nasaan ba ako? Ito ay mga pagkakataon kung saan tila hindi sila tumayo sa kanilang mga salita o pinili ang pag-iwas sa halip na direktang humarap sa mga issue. Sa politika, ang mga ganyang kilos ay madalas bigyan ng etiketa ng pagkaduwag. At syempre, hindi natin makakalimutan ang leader nila. Kanino pa ba naman magmamana ang DDS kundi sa puno nila? Abangan ang susunod na video tungkol sa kanya.